Ngayon, what I wanted to try out is this, yung Fur Glow nga. Because this is so much cheaper. This is less than 600 pesos, pero 400 ml na to. So, we'll try it out. Tingnan natin. Sabay-sabay tayong maka-discover. This is gonna improve her yung shine ng coat. Hi guys! Welcome back to the vlog. Today is February 17, 2024, Saturday. So, we're gonna give you an update sa tenga ni Katana. We wanted to share this with you para sa mga nagko-consider na magpa-crop ng dogs nila. So, at least they have an idea how long yung healing process and how we want to address yung meron kasi siyang mga onting skin bumps. So, we wanted to address that. We also ayan. Guys, nandito si Katana sa crib kasi paalis kami. Pero bago kami umalis, gusto kong pakita yung ears niya. Kat! Tingnan niyo yung ears niya. Nawala yung langib, diba? So, ibig sabihin may naglinis. So, hindi kami. Baka ito or si Badjaw yung naglinis. So, natanggal yung langib-langib. So, nangyayari yan sa mga dogs namin. May mga dogs kami na bagong crop. Tapos, pag sinama mo din sa mga ibang adult dogs namin, nililinisan nila ng tenga. So, yan. Yung ears niya ngayon, natanggal na yung mga langib. Hindi ka nga, baby, pakita mo sa kanila yung ears niya. Yung langib. So, ngayon, dilinisin natin. So, ano ngayon, Thursday, exactly 1 week after niya ma-crop. So, ganyan yung itsura ng ears niya. Usually, we wait up until 10 days bago namin patanggal yung stitches. Taba! Yung mga ganon. So, right now, si Katana ay Thursday, 9 days after, this is 9 days after her ear crop. So, nasaan na ba yung batang yun? Bibi! So, si Katana, kahit bagong ear crop siya, we allow her to roam inside the house, outside the house, basta enclosed lang. Ayan. Halika na, baby. Galinaan ka ni daddy. Come on. Come on. Nasara ko niyan. Ayan. So, let's go, baby. Usually, dun siya sa labas naglalaro. But right now, because may bisita kasi kanina, so, kaya napasok siya dito sa loob. Yan. So, we also allow her to play with our other dogs. Sa case na to, yung mga medyo safe na kasama niya would be Badjaw and Taba. We also think na yung shinare ko kanina na naglinis ng ears ni Katana is probably Taba. So, sa experience namin, it actually helps sa healing process pagka nalinis ng ganito ng ibang dogs. I don't know if it's the same for other dogs, but for us, most of our puppies, pagka nag-take over yung aso namin, linisin yung ears nila.
parang feeling namin nakakatulong sa paggaling ng sugat. Kasi nga, nalilinis, natatanggal yung langib, and then, pag naglagay ulit kami ng gamot, diretso na ulit doon sa medyo mas fresh na part ng sugat. So, ayan. So, dito tayo, magpainom ng gamot. Day 9 of her antibiotic, ito na lang yung ininom niya. So, pagkainom niya, papakita ko sa inyo kung gaano na ang improve yung ears niya. Baby, mabait naman ito uminom ng gamot. Hindi na painumin. Good girl? Good girl. So, right now, pakita ko lang yung ears para makita lang nila. Kasi, pinakita ko sa inyo nung Thursday, no? Pero, hindi masyadong close up. Ngayon, i-close up ko. Baby girl, papakita natin yung ears mo. Wait lang. Wait lang. Ayan, kita nyo ba? Ayan. So, linis, no? Medyo, meron pang hindi ganun katuyong-tuyo, but this is a big difference already. This is a big improvement already. Yung kabilang side is the same. Matanggal yung mga langib. So, it's easy for us to clean it. Ngayon ulit. Yan. Okay, linis tayo. Kabila na ba? Atin ko yun, yung pakapit ba? Hey, good girl! Hmm? Eh, baka maano yung damit. Ang taag na. Okay. So, ngayon naman guys, papakita namin sa inyo yung skin niya. This usually happens kung magkakaroon man ng issues, no? Yung by the 3rd month ng puppies. So, there are a lot of factors as to why nagkakaroon ng parang mga bootleg. It could be the weather, it could be the food, pwedeng kung saan siya nakalagay, it could be yung parang kailangan ng mas madalas na linis. Pwede ring may allergy siya kung saan man na ngayon nyo palang malalaman. Pero, yung pinaka mabilis na i-address is yung food because yun yung pinaka may control talaga tayo kung ano yung binibigay nating food sa kanila. Sa case ni Katana, we changed her diet. Pareho na sila ng dog food namin dito. She's eating Vitality Value Meal at saka yung cooked meat na binibili namin. Lungs, liver, ganon. Yun yung kasama. Ngayon, medyo malaki na nga yung in-improve nito. Pero yung nakikita namin is, dito babe, kasi against the light. Yung nakikita namin is dry. So, wala na tong bumps. Kalbo na lang. Papatubuin na lang siya. Yan. So, ang gagawin namin ngayon is we're gonna start giving her supplements for her coat. Itatry pa lang namin to for the first time. Ito yon, Fur Glow. Yan. So, supposedly, we should give her, ano ba laman nitong Fur Glow na to? We should give her
5 to 10 ml twice daily. So, vitamin A, vitamin E, selenium, zinc, oleic, linolenic, yung mga laman niya. Tapos, yung isa pa, pag natapos siya dun sa antibiotic niya tomorrow, which is day 10, on the 11th day, we're also gonna start giving her probiotic. So, gusto namin matapos yung antibiotic bago kami mag-start dun sa probiotic. But the Fur Glow, we're gonna start it now. Yan. Ay, nalaglag! So, because maliit-liit pa naman si Katana, instead of ano ba nakalagay? 5 to 10 ml, we're just gonna give her 5 ml twice daily. Yan. So, hindi pa namin alam how this is gonna play out for her. Pero, yung isang nagamit namin na okay din is yung Megaderm. Medyo mahal lang yung Megaderm. It's parang 800 yata yung isang box nun kung malaki yung aso. And then parang, kasi parang 8 ml, 4 ml, parang ganun yung laman ng isang sachet. So ako, din sa mga maliliit na aso namin, para makatipid, ang pinipili ko yung mas malaking sachet, tapos nag-share na lang sila. Kung maliit lang naman yung aso. Ngayon, what I wanted to try out is this, yung Fur Glow nga. Because this is so much cheaper. This is less than 600 pesos, pero 400 ml na to. So, we'll try it out. Tingnan natin. Sabay-sabay tayong maka-discover. This is gonna improve her yung shine ng coat niya. Pinakagat mo. Ayun. Sorry. Oil siya. Hindi siya syrup. Kaya siguro nahirapan siya. I think she needs water there. Nahirapan si Katka. Nahirapan siya. Kasi oil siya eh. So imagine pinapainom mo siya ng oil. Yung Megaderm, oil din yon. So ito palang Fur Glow oil din. So, amoy ano din siya. Yung Megaderm, amoy fish eh. Ito medyo amoy fish din. Ano, baby? Inom ka na ng water. Yan. So, we're gonna see, when it comes to addressing skin issues, it's usually a matter of patience. Hindi mo makukuha right away yung formula, not unless alam mo na talaga yung issue ng aso mo, no? But if it's just the first time you're trying to find out what's happening, usually it takes, the shortest siguro could be 2 months before mo makita yung talagang gusto mo na results. It's a lot of trial and error. So, kaya ko sinasabi, it's important that you're patient when it comes to addressing skin issues. Minsan din, they get skin issues nang wala naman kayong ginagawa, wala naman kayong binabago, okay naman sila nung gabi, and then suddenly, when you wake up the next morning, may pantal, may mga pula-pula. So, if nangyari yun sa inyo and you're wondering what's happening, I just want to let you know na it's not unique to you, yung ganong problem. It also happens to us. And usually, pag gano'n na sobrang biglaan lang nagbago yung skin nila, biglang nagkaroon ng pula or ng pantal, usually, ang una namin iniisip doon is allergy. Lalo na kung wala ka naman binago sa diet. So, when that happens, sometimes, nare-resolve siya ng cetirizine. After a few days, ibigyan mo ng kaunting cetirizine. Pero, pag yung case is may changes ka na ginawa sa routine, kung saan sila nakalagay, or dun sa pagkain nila, and then unti-unting nagkakaroon ng bumps, ng red spots, it's most likely yung diet yung factor. Or kung hindi man, dun ka mag-umpisa muna. Dun mo muna tingnan because yun yung pinakamadali mong kontrolin, yung food talaga. For Katana, minor lang yung skin issue niya, no? Pero gusto kasi na yung mangyari is wag na namin hintayin na lumala. Especially now na humupa na yung mga pantal-pantal niya. Yung nakikita na lang namin na
kailangan namin i-address is gusto namin kumintab yung coat niya. So, yun nga, no, guys. Hindi one size fits all ang solution when it comes to addressing your dog's coat issues. Taba, nagkaroon siya ng mga bumps before. And, naging dry yung coat niya. For some reason, nung nandun siya sa condo, nun siya nag-appear. Wala namang binago sa diet niya. The dog food at that time, it's the same. Pinapadalan ko pa to ng cooked meat namin para mahalo dun sa food niya, no? Pero, we feel like, with her, yung nag-trigger ng skin issues niya at that time was the environment. Kaya yung daughter ko, because she really wanted Taba to live with her sa condo, nahirapan siyang mag-decide if kunin ba niya ulit dito si Taba, but it might again cause skin issues with her. It could be that kasi, and there's really a big difference. Like dito kasi Taba can roam and play around sa bahay, sa labas, ganyan. Whereas sa condo, ikot-ikot lang siya doon. Hindi pa naman to mahilig maglakad. So, even when they attempted to bring her outside, medyo struggle din kasi it takes a lot of effort. Then, mabigat siya. She doesn't wanna walk also. So, dadalhin mo lang siya. Isasakay mo siya sa dog cart niya. Pero masyado siyang mabigat. Hindi siya kaya ng dog cart siya. Nalalaglag siya. So, yun. When she came back, after siguro mga 6 weeks, doon namin nakita na umayos na naman yung coat niya. And we actually didn't really do anything na sobrang laking parang intervention. It was really just nung because she had medications then for her UTI at that time. And then, nilalagyan lang namin siya ng yung favorite ko, new stock. But right now, wala na kaming ginagawa. Ganyan, okay na ulit yung coat niya. So, hindi na nagkaka-issue. So, yun, baka hindi siya city dog. Baka farm dog siya. Yan. Si Badjaw din, nagkaroon din na ng skin issue. Nagkakaroon siya sa likod ng pagkalbo-kalbo. In his case, we feel like dog food siya. Because after we changed the dog food, okay na siya. Wala na kami nakitang gano'n na issue sa kanya. So, iba-iba. Ito yung example sa sinasabi kong iba-iba. Badjaw could be food. Taba could be the environment. And then, that little girl out there, we're still trying to figure out. But like I said, nagpapakintab na lang kami ng coat, and also we want for some of nung mga kalbo-kalbo to grow back. Yun. Ano, baby? Ilagay ka ni daddy dyan. Oo. Ayaw namang uminom. Baka kailangan gusto ng fresh. Papalitan ko. Play dun sa labas. Go, go. Badyaw, sumama ka doon kay daddy.